Hi everyone, it's Lourdes Galang from Unstoppable World team of N-World. Today I will be discussing with you the multiple account strategy for 3 to 7 heads. Okay, so we will be discussing kung paano yung tamang position for 3 heads or 7 heads and kung paano mo maipoposisyon yung 7 heads mo kapag wala ka pang budget para sa pang-pay-in or pambayad sa 7 accounts. So, ang strategy po natin, let's say for example, kung wala ka pang fund or budget, pero gusto mo na maging kompleto yung 7 heads mo at maging maganda pa rin yung structure or yung positioning, ang gagawin lang po natin ay maglagay muna tayo ng 3 heads dun sa ating account. So, ang positioning po sa 3 heads natin ay ilalagay natin yung first head, second head, at saka third head in a straight line. Okay, so magkakadugtong po yan. So, yan po yung tinatawag natin na straight line. And kapag may income ka na or may budget ka na, may pondo ka na to place your 7 accounts, ito naman po yung magiging position ng ating 4th, 5th, 6th, at 7th head. Okay? So, ito po yung pinakamagandang structure for 7 heads. And since kung wala pa po tayong budget para sa 7 heads natin, pwede po natin gawin yung 3 heads program para po makapag-build tayo ng complete na 7 head structure sa ating N-World business. Okay. Now, pag nailagay mo na natin yung 3 heads mo, so meron ka ng first head, second head, at third head in a straight line, ang una po natin gagawin kapag merong sumali sa atin, ay ilalagay po natin under ng third head, okay, sa baba ng third head natin, ilalagay natin yung unang sumali sa atin sa Team A. Tapos itong sumali na to sa atin sa Team A, downline natin, tuturuan po natin siya na kapag meron din pong sumali sa kanya, ay ilalagay din po niya sa kanyang Team A. Okay. And then itong sumali naman po sa kanya under dun sa naging downline mo, tuturuan din po niya, kumbaga i-duplicate din po niya dun sa mga sasali sa kanya na maglalagay din po sila sa kanilang Team A. So, makakabuo tayo ng straight line or tinatawag natin na power legging pagdating po sa structuring or positioning sa MLM. So, pag nagkaroon na po ng power leg yan, syempre magbi-build din po sila ng mga network nila. Maglalagay na rin sila sa kanilang Team B and yan po magiging structure nila under sa third head mo. Ngayon, pag meron pong sumali sa inyo, may pangalawang sumali, so second person na magjo-join or na magiging downline mo, ilalagay naman po natin siya sa inyong Team B. Okay? So, magkakaroon ka na ng grupo sa Team B mo kasi tuturuan din natin to na yung sumali sa Team B mo, yung downline mo, ay maglalagay din sa Team B niya. At ganun din po, i-duplicate ulit niya yung sarili niya sa mga sasali or magiging downline niya na maglalagay din po sila sa kanilang Team B kapag may sumasali. And obviously, tuturuan natin sila na mag-build ng network. So, once na makapag-build po yan ng network, kagaya ng nakikita nyo po ngayon sa screen, okay, obviously, magkakaroon po yan ng sales match bonus. Magkakaroon ng pairing of 2,100 pesos. And obviously, yung third head mo po, magkakaroon na ng income yan. Dahil meron ka ng leader sa group A mo, meron ka na ding leader sa group B mo, at meron ka ng groups, okay? Meron ka ng groups under your Team A and your Team B na nag-work at nag-build ng kanya-kanya nilang mga teams and groups. Okay, now once kumikita na yung third head mo, okay, pwede na po tayo maglagay ng ating fourth head. Okay, so yan. So, pwede na tayo ulit bumili ng isang account which will be our fourth head na ilalagay natin under ng second head natin. Okay? So, ilalagay natin ito sa Team B. At ganun din po yung magiging strategy natin sa pagpo-position ng mga downlines. Okay? So, pag meron pong sumali sa pag meron pong ulit sumali sa'yo, ilalagay mo ngayon itong sasali na to sa Team A under your fourth head naman. Okay? And then, itong sumali na to, okay, sa Team A, na nilagay mo sa Team A mo under your fourth head, ay tuturuan mo ulit kagaya ng strategy na ginawa natin sa una, na pag may sumali ay maglalagay sa Team A niya. At ganun din lahat ng mga sasali, maglalagay din sa kanilang Team A para makabuo ng power legging or straight line at natutulungan kung sino yung mga nasa ibaba nila.
At syempre, tuturuan din natin na mag-build ng kanilang mga network para din sila ay kumita. So, once na makapag-build sila ng network nila, at syempre, hindi tayo tumitigil sa pag-sponsor or sa pag-share ng business natin. So, pag may sumali ulit sa'yo, yung susunod na sasali sa'yo ay ilalagay mo naman sa Team B. Okay? So, siya yung magiging leader ng iyong Team B under your fourth head. At itong tao na to na sumali under your Team B ay tuturuan ulit natin na maglalagay ng kanyang downline dun sa Team B. At yung mga taong sasali din dito sa downline mo at sa leaders mo sa Team B ay ganun din. Magpo-form din ng straight line or power legging. Maglalagay din sila sa kanilang Team B. Nang sa ganun ay matulungan po yung mga nasa ibaba din nito. And then, tuturuan din po natin sila na mag-build ng kanya-kanya po nilang group para sila din po ay magkaroon ng income. At kapag ganito ulit ang nangyari, pag both Team A mo at saka Team B mo ay nagkakaroon ng magandang income, so bawat pair po yan, again, sales match bonus of 2,100 pesos per account, aakyat po yung income na yan sa iyong fourth head. So, kikita na po yung iyong fourth head. At kapag kumikita na ang iyong third head at saka fourth head, ang mangyayari po niyan ay kikita na rin po yung iyong second head kasi nagkakaroon na ng sales match bonus sa third head mo at saka sa fourth head mo, nagkakaroon ng match yan na 2,100 pesos. Umaakyat po yan sa yung second head. So, nakikita nyo po sa screen, kapag ang second head mo, third head mo at saka fourth head mo ay umi-income na, obviously, kaya mo nang magdagdag ng mga panibagong accounts. Kasi meron ka ng pagkukuhaan ng budget or ng fund para mabuo mo na yung 7 heads mo. So, ang gagawin po natin, syempre, bibili na tayo ng accounts natin para mabuo yung 7 heads. So, mailalagay na natin yung 5th head, 6th head, 7th head under sa ating first head. Okay? So, ganun din po ang strategy na gagawin natin. Uunahin po natin na lalagyan ulit ng downline ay yung ating 7th head. Okay? Now, paglagay nyo po ng 5th head, 6th head, at saka 7th head po ninyo, automatic may income po yan, may sales match bonus din po yan na 2,100 pesos at aakyat po yan sa iyong first head. Okay? So, kakasimula mo pa lang na ilagay yung 5th head, 6th head, at 7th head mo sa iyong account para mabuo yung 7 accounts, meron ka na kagad income. Okay. So, yung strategy po na gagawin natin, as I have said, uunahin po natin na lagyan ulit ng downline yung 7th head natin. Okay, so pag may sumali dito, ilagay natin ito sa ating Team B at yung sumali po na leader natin under our 7th head sa Team B ay tuturuan din natin na maglagay sa kanyang Team B. So yung mga sasali din po ng mga downline, i-duplicate din po natin sa kanilang system and strategy na maglagay sa kanilang Team B para natutulungan po yung mga sumasali din sa kanila and makabuo ng power legging. Tapos, tuturuan na rin natin sila na mag-build ng kanilang network para kumita na rin po sila. So, maglalagay din sila sa kanilang Team A at saka sa Team B. So, once na makapag-build na po sila ng network nila, tapos meron ulit sumali sa inyo, ilalagay naman po natin yan sa Team A under your 7th head. Okay? So, sa nakikita nyo po, continuous po dapat ang pag-sponsor, pag-share ng business para continuous na meron po tayong mga nailalagay ng mga leaders sa ating mga accounts, okay? So ngayon, etong leader na nakuha natin ay nilagay natin sa Team A under our 7th head. Tuturuan din po natin kagaya ng same positioning and strategy. Tuturuan natin sila na mag-build ng team under their Team A and tuturuan din natin sila na maglagay doon sa kabila nila para makapag-build sila ng network and syempre, para kumita sila dito sa ating negosyo. So once na maging ganito na yung structure ulit natin sa Team A at sa Team B ng 7th head natin, syempre magkakaroon na tayo ng sales match bonuses of 2,100 pesos kada match po yan. At umaakyat po yan sa ating 7th head. And obviously, magkakaroon na po ng income ang ating 7th head. Okay? So, once na nagkakaroon ng income ang 7th head, sunod naman po natin na i-work out ay ang ating 6th head. Okay? So, once na may makuha ulit tayo na leader, syempre ilalagay natin yan sa Team B ng ating 6th head. Okay? And the same pa rin po, ituturo natin na yung mga sumasali dito, mga leaders, ay maglalagay din po sila ng downlines or yung mga napapasali po nila, ilalagay po nila under sa Team B nila. So, bawat sumasali, naglalagay sa Team B, nakakabuo po ng power legging. And then,
ituturo po natin kung paano mag-build ng kanilang network para po nagkakaroon sila ng income. So, tuturuan na natin sila kung paano maglagay ng leader or downline sa kanilang team A at saka team B. So, once na natulungan na po natin yung ating leader sa team B na makapag-build ng kanyang network, sunod po na leader na sasali sa atin, syempre ilalagay na natin yan sa team A. At kapag ang team A ay nakapagpasali ng downline or leader, tuturuan natin tong leader na to na maglagay din, yung susunod na sasali sa kanya, ilalagay din niya sa team A niya. At ganun po, duplication po ulit and duplication ng pag-build ulit ng network. So, once matulungan na natin si team leader natin ng team A na makapag-build ng kanyang network at ng kanyang group, syempre, yung 6th head mo, kikita na yan. So, sunod-sunod na sales match bonus ulit yan na 2,100 pesos. So, si 6th head ay kikita na rin. At kapag kumikita na si 6th head at saka si 7th head, sunod po niyan, yung 5th head natin magkakaroon na rin ng sales match bonus na tig to 2,100 pesos. So, ang mangyayari, si 5th head kumikita na rin. At kapag kumikita na po ang 3rd head, 4th head, 6th head at 7th head natin, obviously, si 2nd head at saka si 5th head ay kumikita na po. At kapag kumikita po ang grupo ng ating 2nd head at saka ng ating 5th head, okay, syempre po, ang pinakamalaking income po dyan ay yung mapupunta rin po sa ating 1st head. Kasi automatic, pag kumikita na po lahat ng heads natin sa 7 heads program natin, kumikita rin po yung 1st head natin. So, yan po yung pinakamagandang structure wherein kumikita ang 1st head, 2nd head, 3rd head, 4th head, 5th head, at 6th head, at 7th head po natin. Okay? So, tandaan lang po natin, kung wala pa po tayong budget para sa 7 heads, okay lang po yan. Kasi dito sa structure strategy po na ginawa natin, pwede po na kahit 3 heads lang po muna yung unahin natin. Sa ganitong structure, mako-control pa rin po natin na mabuo natin in a perfect structure yung ating 7 heads program. So, wag po kayong matatakot na kapag wala pa kayong pang 7 heads ay hindi muna kayo sasali or gagawin tong business ng N-World. Ngayon pa lang po, pwede po simulan yung N-World business natin kahit pang 3 heads lang po yung kaya ng budget natin. Sa ganitong paraan po, kikita pa rin po tayo ng malaki at mai-position pa rin po natin na maayos yung ating 7 heads. So again, this is Lourdes Galang from Unstoppable World Team of N-World. I hope that you have learned a lot sa positioning, sa strategy, pati sa paggawa ng structure for our 7 heads at saka yung diskarte natin kung paano natin masisimulan yung N-World business na kahit wala tayong pondo para sa pang 7 heads ay magagawa pa rin natin. And yung strategy para sa 3 heads din. So if you have any questions or meron pa po kayong clarifications para sa strategy ng multiple heads sa N-World business natin, ay you can contact us through email, through SMS, through Facebook, and we'll assist you and will help you na ma-position natin ng tama yung multiple heads para sa N-World business. Okay? So that's it for now. See you for the next training. Bye!